Kung magbibilangan po ng tauhan ng gobyerno, pinakamarami mga guro sa mga public school. Pero marami rin din po sa kanila, lalo na yung mga nasa malalayo at liblib na lugar, katakot-takot na hirap at sakripisyong dinaranas dahil sa kanilang propesyon. Narito po ang special report ni Dano Tingkungko. Sa unang tingin, tila pangkaraniwan lang sa mga pampublikong paaralan ng ganitong eksena sa Rebucon Elementary School sa Iligan City. Pero ang klase ni Teacher Rosalinda, hindi ordinaryo. Sa ilalim ng isang bubong, sa loob ng iilang oras, sabay-sabay niyang tinuturuan ng mga grade 4 na nasa kaliwa, mga grade 5 na nasa gitna, at mga grade 6 na nasa kanan. Mahirap sa ilaha sa 3 grado. Kailangan yun, isang teacher, isang grado. Noon pa man, malito, pero ngayon hindi na kasi sanay na ako. Malapit na magretiro si Teacher Rosalinda pero tila wala pa rin daw nagbabago sa mahigit 30 taon niya sa serbisyo. Simula nang siya'y magturo, multi-grade class na raw ang kanyang hinahawakan. Kaya nga si Teacher Jessie James na galing private school, aminadong nangangapa pa sa anyay kakaibang kalakaran sa mga pampublikong paaralan. Nitong Marso lang siya na destino rito sa Rebucon Elementary School. Ito yung kinder dito. Merge sa grade 1. Ito lahat ng grade 1. Itong row na to, ito yung lahat ng grade 2. Itong group na to, ito yung lahat ng grade 3. Hindi ba nakakalito yun para sa'yo minsan? Sometimes, malilito ka. Kung ang guro ay lito, paano pa kaya ang mga batang gustong matuto? For example, 75% kapag hindi nakagawa, then you need to reteach. Has it ever happened to you? Honestly speaking, meron talaga. Nangyari talaga yan. Dapat bigyan ng 6% allotment yung education. Kasi as of now, halos 3% lang ang inaalat. So that's why lalong bumababa yung ating kalidad. Ang masaklap, pang isang baitang lang ang pangkaraniwang sahod ng mga gurong nagtuturo ng 3 baitang. Mayroong budget daw sa multi-grade. Sabi nila masaya kami mga multi-grade. Pero hanggang ngayon, aywan ko. Hindi nyo naramdaman? Nag-wait lang kami kung ano ang dumarating. Kaya malayo pa ang kinsenas na ipangutang na raw ni ma'am ang kanyang sweldo. Ang kanyang ATM card, pirmi nang nakasanla. Hindi ko alam sa DepEd kung sapat ba sila sa akin, sapat ba para sa akin. Pero sa akin, hindi sapat. 18,549 pesos ang sweldo ng guro. Kung tatanggalan pa natin ng mga mandatory deductions, hindi lang 18,000. Dahil may mga loan ng mga teachers, ang take-home pay na halos ay 5,000. Kaya gusto sana namin na yung salary ng teachers ay gawing disente at makabubuhay na sweldo. Sana at least 25,000 para wala na rin tayong mga guro na mag-a-abroad. Maging ang school district supervisor na si Guillermo Fuentes, ramdam ang problema nilang mga guro. Halos 8,000 piso raw ang gastos niya buwan-buwan sa araw-araw na pagpanikpa rito sa bundok at pag-monitor sa 19 na paaral ang kanyang nasasakupan. Pero ang allowance na ibinibigay sa kanya ng DepEd, 1,000 piso lang. Bugbog na nga sa biyahe, butas pa ang kanyang bulsa. Pero ang DepEd, taliraw ang mga kamay. Sinusuportahan natin yung mga dagdag na sahod. Pero syempre, hindi ka naman pwede magdagdag ng sahod kung hindi mo titignan yung kabuuan ng gobyerno. Meron tayong mga iba pang mga benefits na binibigay natin sa mga guro. Pero syempre, dinadahan-dahan natin yan. Hindi naman pwedeng biglaan eh. Kung aasa lang tayo sa gobyerno, wala talaga mangyayari. May mga ibang problema raw na dapat unahin gaya ng kakulangan sa guro, sa mga classroom at sa iba pang kagamitan at pasilidad sa mga public school. Malubak ang daan, matagtag ang biyahe. Marahil matagal-tagal pa nga ang hihintayin ng mga gaya ni na Teacher Rosalinda bago tuluyang makaranas ng konting ginhawa. Dano Tingkungko, GMA News.